Kaya kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker. Kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR, Madam Speaker. So, walang nangyari. Walang nangyari. 24 pa pala ini-issue sa buwaka ng inampok na to na si Stella Kimbo. Etong mga kadonatics, nako naman. Stella Kimbo, sangkot pala sa flood control projects? Oh no. Itong video natin panonoodin mga kadonatics, nag-viral ngayon. Noong 2024 pa to, pero dito sa video na to, sinabi ni Stella Kimbo sa kamera na wala pang flood control projects despite na bilyon-bilyon ang ibinigay na pondo. Anong nangyari? Sinabi sa SONA na nasa 5,500 na yung flood control projects. Pero dito, nabulgar ni Kimbo mga kadonatics. Nagkamali ata siya na wala pa. Eto, si Brosas na bruha mga kadonatics ang nagtanong sa kanya. Panoorin natin. Structural spending pa rin, Madam Speaker. Pinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na... Wait. Di ba? Natatandaan niyo yun sa SONA ni BBM na may 5,500 na flood control projects? Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Sabi pa niya doon, natapos na ang 5,500 control projects. Eto. 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Maganda din yung mga point ni Brosas dito mga kadonatics. Hindi ko napansin itong video na to. Kasi nga, that time, yung flood control project, hindi pa ganun ka-expose mga kadonatics last year. Hindi pa sumabog ang issue na to. Ngayon lang, this year lang mga kadonatics, this past few months, sumabog itong flood control project. At tila ba mga kadonatics, pinagtakpan nila itong issue na to since 2024. Ayaw nilang mapag-usapan. Kasi focus sila sa impeachment ni Sara Duterte. Halos araw-araw sila may session mga kadonatics sa Kamara para lang imbestigahan yung confidential fund, di ba? Grabe mga korupto, sarap murahin. Nangyari sa mga flood control projects na ito. Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood management program nito. 2 years lang. 2022 to 2024. 500 billion pesos mga kadonatics for flood control projects. Nasaan na? Buti na lang natanong dito sa kamera. Madam Speaker. Eto sagot niya. Kimbot. Well, Hindi makasagot mga kadonatics natin na nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon, kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan, ay marami doon na medyo hindi natupad. Ito si Kimbo natupad. Ay nako, paikot-ikot pa. Bakit mo babalikan yung 2012 na yung project na may 500 billion pesos na budget from 2022 to 2024 pa? Di ba? Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. At tingin ko ang NEDA naman at this point in time ay nung kami ay nag-uusap, sila naman ay handa nilang balikan yan. And of course, syempre sa ngayon ay
Wala talaga. Hindi talaga prepared mga kadonatics. Look at that. Ha? Simple na tanong. Simple lang. Bumalik pa sa 2012 para manisi pa ng ibang gobyerno. Ay nako. Ayan, binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Base din sa mga ibang hearings, katulad ng COA, ang isang major problem is yung mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang delays at low fund use. Yan ang naalala ko sa ibang hearing. Kaya sa tingin ko baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan, and at the same time yung yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasing river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans, and for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon wala pang ganon. So yan ang pwedeng tignan ng DBCC. May remind. Well, mga kadonatics, simple lang talaga yung tanong. Alam niyo yung tanong? Saan na yung 5,500 na flood control project na sinabi ng Pangulong Marcos? Di ba? Sinabi niya talaga sa SONA na meron na tayong 5,500 control projects. Simple lang tanong. Ang sagot, kahit saan-saan na napunta mga kadonatics. Pumunta na bumalik sa 2012, master plan, ano pa yung mga sinasabi niya mga kadonatics? Isa lang pala yung pagtutunguhan doon. Walang plano mga kadonatics. So, it means budol yung sinabi ng Pangulo. Budol pala yun. Can you imagine? Magsisinungaling ka sa SONA mo? What the heck? At eto, may kasunod na tanong itong si Brosas mga kadonatics na mawindang ka din. Eto. Yes, thank you, Madam Speaker. Napaka-personal din sa akin ito kasi binabaha ako eh. Kaya kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker. Kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR, Madam Speaker. So, walang nangyari. Walang nangyari. Sige. Focus muna lang tayo kay Inday Sara Duterte sa impeachment niya. Kasi 2024 mga kadonatics, September. Karaang taon, September to. Anong ginawa nila? Pinabayaan tong issue na to. Parang wala lang talagang nangyari mga kadonatics. Natanong, sinagot ng A1, tapos wala na yung issue. Focus na doon sa mga vloggers. Focus na sa lahat ng mga kaalyado ni Duterte. Focus na kay Inday Sara Duterte. Yun lang talaga ang ginawa nila doon. Akala ko sabi mo, appear, kasi pareho tayong binabaha. Appeal kay Madam Speaker natin. Ay, nako, itong si Kimbo talaga, ambot na lang. Kaya pala ang yaman-yaman nito mga kadonatics. Bakit? May isang vlogger na, ewan ko, taga Marikina din pala siguro to. Kasi if I'm not mistaken mga kadonatics, itong si Stella Kimbo, isang representante sa Marikina, congresswoman. At eto mga kadonatics, ibinulgar na isang vlogger na nagtatago na itong si Kimbo. Gaano katotoo mga kadonatics? At meron din palang flood control project itong bungok na to. Eto, panoorin natin, minura pa talaga mga kadonatics. Eto. So, ang nung 2024 pa pala na yung kanyang flood control controversy. Pero natakpa nung 2024 pa pala ini-issue sa buwaka ng inampo na to na si Stella Kimbo ng tinakpan na pala nung 2024 pa nagsimula. Diba? So, wala tayong lehitimong pagtakas nito. Wala tayong balita. Wala pang pinapakitang tumakas na si
Stella Kimbo. So maaaring nasa Pilipinas pa siya at sana hingiin na ng Senado or ng kung sino mang may karapatan na hindi papayagan si Stella Kimbo na lumabas ng bansa dahil tatakasan nito ang flood control project ng District 2 Marikina City na ninakaw niyang lahat na walang nagawa sa Marikina. Na tumbwak ka ng inang to, isa sa pinakamalaking magnanakaw sa bayan na ina mo. Ay, nako, grabe mga kadonatics. Kaya pala, mamahalin tong gamit ni Kimbo. Mga kadonatics, isang bag, 100,000 yung price. Kaya pala, tahimik yung kamera mga kadonatics. Never nilang naging issue itong flood control project despite na being asked already noong September 2024. Walang investigasyon nangyari. Pumutok lang ito mga kadonatics dahil sa sunod-sunod na baha. Kasi kung walang baha, areglo lahat mga kadonatics. Relax itong mga tsunggong, itong mga buhayang to. Buti na lang talaga. Yung baha mga kadonatics is God's providence talaga na nangyari yun. I know, ang daming pamilya ang nabiktima sa baha mga kadonatics. Pero, isa din pala tong daan. Mabulgar itong mga ng mga congressman na to, contractors, kung gaano sila kagahaman, kung gaano kalaki yung corruption sa Pilipinas. Ay, ambot na lang. Anyway mga kadonatics, comment down below and don't forget to subscribe to this channel. Like this video also mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.